Alam mo bang marami sa tagumpay ng militar ng US ay dahil sa Iran? Dahil sa Iran, may asong 70 libra na sinuot ng Kevlar vest, night vision goggles, at isinakay sa helicopter papuntang Pakistan para tumulong sa pagpatay kay Osama bin Laden. Dahil sa Iran, hinila si Saddam Hussein palabas ng butas sa lupa ng grupo ng mga lalaking may balbas at naka-Oakleys. Ang Iran din ang dahilan kung bakit bawat high-value target sa buong mundo ay 2 dekada nang natutulog na bukas ang isang mata at nakaturo ang isang paa sa pinakamalapit na labasan. Ang Iran ang dahilan kung bakit may pinakamabangis na Special Operations Command ang Estados Unidos. Nagsimula ito nang mamatay ang 8 Amerikano sa isang sandstorm noong 1980. Ito ang kwento ng Operation Eagle Claw, ang misyon na nabigo ng napakalala, lantad sa publiko, at nakakahiya na sinabi ng militar ng Estados Unidos, "Oo, hindi na natin uulitin yan." At nagsimula siyang bumuo ng pinaka-nakakatakot na door-kicking machine mula sa simula. Noong 1979 at 79 na patalsik sa rebolusyong panrelihiyon ang Shah ng Iran na naging kakampi ng Amerika sa gitnang silangan ng halos 30 taon. Pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Ayatollah Khomeini, bumalik si Khomeini mula sa pagkakatapon sa Pransya, kinuha ang kontrol sa bansa at agad na nagsimulang magtalumpate tungkol sa kung paano ang Amerika ang dakilang satanas. At ang impluensya ng kanduran ay isang sakit na kailangang alisin. Sige, kung ganon. Narinig na natin to dati. Pero ang Shah, na sa puntong ito ay namamatay na sa cancer, ay natanong kung pwede ba siyang pumunta sa Amerika para magpagamot. At pinag-isipan ni Carter yon sandali. At pagkatapos ay sinabi, "Oo, sige, pwede kang pumasok sa Amerika." Tayo sa Estados Unidos, tumutulong sa kaalyado natin kung kaya. Pero yung desisyon na yon ang nagbago ng lahat. Kaya tuluyang nabaliw ang mga revolusyonaryong Iranian. 13 araw matapos, noong Nobyembre 4, 1979 sumugod ang mga 3,000 tinatawag na Iranian estudyante sa tarangkahan ng Embahada ng Estados Unidos sa Tehran. Inakyat nila ang mga pader. Napasuko ang mga Marines na nagbabantay sa tarangkahan na, ayon sa utos, ay hindi nagpaputok ng baril. Bawal sa mga gwardiya ng Embahada gumamit ng nakamamatay na puwersa, maliban kung may agarang panganib sa buhay, para maiwasan ang diplomatikong insidente na mauwi sa digmaan. Tinipon ng mga Iranian ang lahat ng tao sa loob, mga diplomat, sekretarya, Marines at mga tauhan ng komunikasyon, at ginawang bihag ang 66 na mamamayang Amerikano. Aminado ang mga estudyante na simbolikong sit-in lang ang orihinal na plano, 48 o 72 oras. At simple lang, hinihiling nila. Ibalik ng Estados Unidos ang Shah sa Iran para litisin sa mga krimen laban sa mga Iranian at magmumukha silang bayani. Yun lang sana. Pero sa loob ng 24 na oras, 2 pangyayari ang nagbunsod para ang publicity stunt na yon ay maging 444 na araw na internasyonal na krisis. Una, si Ayatollah Khomeini ay naganunsyo sa radyo ng Estado ng Iran ng suporta sa pagsakop. Tinawag niya itong ikalawang revolusyon at tinawag ang embahada na pugad ng mga espya. Pangalawa, tumanggi si Carter nang hilinging ibalik si Shah. Naghihingalo sa kanser ang Shah sa ospital sa New York. At kung ibibigay siya sa revolusyonaryong tribunal, ito'y magiging sentensya ng kamatayan at pagdataksil sa 30 taong kaalyado. Kaya tumanggi si Carter. Pinalawak ng mga estudyanteng, suportado ni Khomeini ang kanilang mga hinihingi. Ang pagbabalik ng yaman ng Shah, paghingi ng tawad ng Estados Unidos sa ilang dekadang pagsuporta sa monarkiya, at pangakong hindi makikialam sa Iran. Ginamit ni Carter ang lahat ng hakbang maliban sa digmaan. Ipinag-freeze niya ang asset ng Iran, pinalaya sa mga diplomat nila sa US, pinutol ang ugnayang diplomatiko, at ipinagbawal ang pag-aangkat ng langis mula Iran. Wala sa mga ito ang gumana gaya ng inaasahan niya. Sinubukan ng Amerika ang diplomasya at nag-alok ng komisyon ng UN para dinggin ang mga hinaing ng Iran sa pandigdigang entablado. Ngunit tinanggihan ito ng Iran. Nag-alok ang Amerika ng mediation sa tulong ng Algeria at sinubukan din ng Vatican, pero pareho itong tinanggihan ng Iran. Bumagsak ang bawat lihim na pag-uusap dahil ang tanging hinihingi ng Iran na hindi nila kayang bitawan, ang Shah, ay siya namang tanging hinihingi na hindi kayang ibigay ng Amerika. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, pinalaya ng mga Iranian ang 13 bihag na pawang babae at African American. Si Khomeini mismo ang nag-utos nito at ang paliwanag niya sa radyo ng Estado ay purong palabas na propaganda. Ayon sa kanya, may natatanging lugar sa Islam ang mga babae at hindi sila dapat gawing bihag. Sabi niya, ang mga African American ay biktima rin ng pang-aapi ng Amerika, kaya hindi sila kaaway ng revolusyon. Ang hindi hayagang layunin ay magtanim ng hidwaan, batay sa lahi at kasarian sa opinyon ng publiko sa Amerika upang makuha ang simpatya ng mga komunidad ng mga itim at mga grupo ng kababaihan sa sariling bansa. At muling ipakita ang krisis bilang isang laban sa pagitan ng mga mamamayang Iranian at ng kapangyarihang puting Amerikano.
Pero wala itong nalinlang. Ang mga pinalayang bihag ay umuwi at sinabi sa mamamahayag na pareho silang piniringan, tinakot at ikinulong mag-isa. Bumagsak agad ang PR stunt, pero nanatili pa rin ang 53 Amerikano. Piniringan, binugbog, ipinaparada sa harap ng kamera na nakatali at may karatula sa leeg. Dumaan sila sa mga peking pagbitay, kung saan pinapapila sila ng mga bantay sa pader, ikinakasa ang mga riple, at sinasabihan silang ito na ang katapusan bago sila pagtawanan at ibalik sa kanilang mga selda. At ang buong mundo ay nakatutok. Gabi-gabi, sa bawat balita sa bawat bansa, makikita mo ang mga Amerikano na hinihiya at ang pamahalaan ng Estados Unidos na walang ginagawa tungkol dito. Gumawa ang ABC ng programang America Held Hostage na umiri gabi-gabi at binibilang ang mga araw, tulad ng araw 50, 100 at 200. Ang programang yon ay naging Nightline, tumagal ng 25 taon. Ganon kalaki ang istorya. Samantala, unti-unting palubog na sa politika si Carter. Galit ang bansa at nagsulputan ng mga dilaw na laso sa mga puno sa bawat bayan sa Amerika. Matapos ang 5 buwang bigong diplomasya, pumasok ang presidente kasama ang mga pangunahing tagapayo sa militar at sinabi, "Sige, kunin na natin sila." Pero may maliit lang na problema. Noong 1900 at 80 walang alam ang Amerika kung paano ito gagawin. Bagong operasyon, kailangan mo munang maintindihan ang kalagayan ng militar ng Estados Unidos noon. Dahil kung lumaki kang nanonood ng mga modernong pelikula tungkol sa digmaan, magugulat ka talaga dito. Noong 1900 at 80 binubuo ang militar ng Estados Unidos ng 4 na sanggay, Army, Navy, Air Force at Marines, na parang magkariban na nag-aagawan sa parehong budget ng Pentagon. Gumamit sila ng magkakaibang radyo na hindi makaintindihan, magkakaibang doktrina, magkakaibang linya ng pamumuno. Magkahiwalay silang nagsanay, magkahiwalay din silang nagplano. Lantaran nilang kinamumuhian ang isa't isa. Palihim na tinatanggal ng Air Force ang Special Operations Aeroplano dahil sa tingin nila, hindi ito sulit sa budget. Tinutuloy ng Navy ang mga marino bilang parang mga bantay lang ng barko. Ang Army tingin nila, walang silbi ang iba. Habang ang mga marino naman ay iniisip ng Army ay mga malalambot ang kamay, na puro papel lang ang inaatupag at hindi kayang hanapin ang sarili nilang bota sa dilim. Walang pinagsamang Special Operations Command. Wala ring anumang Special Operations Command. Walang doktrina at walang kasunduan kung paano magsasanipuwersa ang 4 na sangay ng militar sa isang misyon. Gayunpaman, ang mismong pinirmahan ni Carter ay mangangailangan na magtulungan ng koordinado ang 4 na sanggay na ito. Dagdag pa ang CIA at ang bagong unit na Delta Force na halos di pa nasusubukan. Sa totoo lang, ang Delta ay itinayo lang 3 taon na ang nakalipas ni Colonel Charlie Beckwith, isang veterano ng digmaang Vietnam. Nagtagal si Beckwith ng 1 taon sa British SAS, noong 11 na 60 ES, at bumalik sa Amerika na kumbinsido na kailangan ng militar ng Estados Unidos ng sariling maliit at piling counter-terrorism unit na pwedeng ipadala saan man sa mundo ng mabilis. Pero ayaw pa rin pumayag ang Pentagon. Sa loob ng mahigit 1 dekada, inisip ng mga nakatatas na opisyal na ang modelo ng SAS ay isang banyagang pakulo at kaya namang hawakan ng mga karaniwang Army Ranger at Green Beret ang anumang sitwasyon. Patuloy lumaban si Beckwith, sumulat ng ulat, nagbriefing sa mga general at nagpatotoo sa Kongreso. Noong Nobyembre 1977, nakuha niya ang pahintulot na itatag ang unang Special Forces Operational Detachment Delta o Delta Force. 5 buwan pa lang silang operational nang dumating si Carter. Hindi pa nakapagpatakbo ng totoong misyon ang mga lalaking ito. At ngayon, ang kanilang unang misyon ay ang pinakakomplikadong hostage rescue sa makabagong kasaysayan ng militar. Lilipad sila ng 6,000 milya mula sa kanilang bansa patungo sa bansang walang intelligence assets ang Amerika at ilalabas ang 53 katao mula sa pinakamahigpit na binabantayang compound sa kabiserang lungsod ng isang hayagang kaaway na rehimen. Bakit wala mismo intelligence assets ang US doon? Noong unang panahon ng administrasyon ni Carter, nadawit ang CIA sa mga kalokohan noong Cold War. Nasa pinakamababang antas noon ang tiwala ng publiko sa CIA. Si Carter, na nangakong ibalik ang moral na autoridad ng Amerika, ay pumasok bilang leader na handang linisin ang ahensya. Noong 1977, itinalaga niya si Admiral Stansfield Turner bilang direktor ng Central Intelligence na agad namang natanggal ng mahigit 800 opisyal sa Directorate of Operations ng ahensya. Ang mga opisyal na ito ay totoong espiya. Nabuwag ang 30 lihim na network sa loob ng 18 buwan. Pagkasakop sa embahada noong Nobyembre 1979, halos wala ng espiya ang Estados Unidos sa loob ng Iran.
Kaya kinailangan ng Pentagon na magplano ng isang rescue operation sa isang bansang hindi nila kayang silipin. Dahil walang impormasyon, kinailangan ni Beckwith at ng kanyang grupo na magplano na maaring nasa alinman sa 6 na iba't ibang gusali sa loob ng compound ng embahada ang mga bihag. Kaya nangangailangan sila ng mas maraming tao para masuyod ang lahat ng 6 na gusali. Na nangangahulugan din ng mas maraming helicopter para dalhin ang mga tao. Na nangangahulugan din na kailangan nila ng mas maraming gasolina para sa mga helicopter. Na nangangahulugan din ng mas malalaking logistics para sa pagpapakarga ng gasolina sa lupa. Bawat karagdagang pangangailangan ay nagdudulot ng 3 pang iba at lalong naging komplikadong operasyon sa bawat pagbabago ng plano. Ang dating simpleng snatch and grab ay lumaki at naging 2 gabing, maraming yugto at base, may mahigit 130 operator, 8 helicopter, 6 na C-132 paliparan, 2 safe house sa Iran, mga AC-130 gunship Army Rangers, CIA paramilitary at isang aircraft carrier. Ano bang pwedeng magkamali, di ba? Pero lumalabas. Lahat pala. Kita mo, ang pinanaplano ay sa unang gabi, 8 RH-53D Sea Stallion na helicopter ang lilipad mula sa deck ng USS Nimitz na nakadaong sa Arabian Sea at lilipad na mababa, 600 milya papasok sa Iran. Bumaba sila sa isang liblib na salt flat, 200 milya timog silangan ng Tehran. Ang salt flat ay tinawag na Desert 1. Makikipagtagpo sila sa 6 na C-130 mula Masada Island, Oman, na may dalang gasolina, Delta operator at Ranger security element. Magre-refuel ang helicopter sa mga C-130, sasakay ang mga operator, at lilipad ng 50 milya papunta sa taguang Desert 2 sa bundok. Haalis na ang mga C-130 at babalik sa base. Sa Desert 2, itatago ang mga helicopter sa ilalim ng camouflage netting at maghihintay buong araw. Sa ikalawang gabi, magmamaneho ang ilang CIA agent sa Tehran na mga truck papuntang Desert 2 para sunduin ang Delta operators at dalhin sila sa lungsod. Sa ating gabi, lulusubin ng Delta ang embahada habang may ibang grupo na magpuputol ng kuryente sa nakapaligid na kapitbahayan para mapabagal ang tugon ng mga Iranian. Iikot ang mga AC-130 gunship sa Tehran para suportahan ang putukan. Sasakupin ng Army Rangers ang airbase na Manzare, 50 milya sa timog ng lungsod, para masiguro ang runway sa paglikas. Mula Desert 2, lilipad ang mga helicopter papuntang Tehran at lalapag sa soccer stadium sa tapat ng embahada. Sasagipin nila ang mga bihag at operator, lilipad sa nasakop na airbase at isasakay lahat sa mga C-141 Starlifter na naghihintay sa runway pauwi. Iyan ang plano ng pagsagip na tinawag nilang Operasyon Eagle Claw. Noong Abril 16, 1980 pinahintulutan ito ni Carter. 8 araw matapos yun, Abril 23 sa paglubog ng araw, nagsimulang magposisyon ng mga puwersa ng US sa reyon. Lumipad ang mga C-130 mula Masada Island, Oman. Pumwesto ang Nimitz para sa paglulunsad sa Arabian Sea. Noong Abril 24 3 na madaling araw sa Iran, 8 RH-53D Sea Stallion helicopter ang lumipad mula sa flight deck ng Nimitz at pumihit pahilaga patungong Iran. Halos agad umilaw ang babalang ilaw sa isa sa kanila dahil sa bitak na rotor blade na maaring magdulot ng aberya anumang oras. Ibinaba ng crew ang helicopter sa disyerto. Iniwan yon at sinundo sila ng ibang chopper. At gano'n na lang, 7 na lang sila. Pero mas lumala pa dahil ang natitirang 7 helicopter ay dumiretso sa isang habuob. Ang habub ay Arabic na salita para sa pader ng buhangin na kasing laki ng lungsod. Hindi ito talinghaga. Hindi ito ulap lang ng alikabok. Ang tinutukoy natin ay 1,000 talampakang taas at 50 milyang lapad na tsunami ng pinong alikabok na pumapasok sa makina, instrumento, radyo, mata, lahat. Sinabihan ng mga piloto na posibleng may alikabok sa ruta, pero walang nagbanggit na dadaan sila sa sandstorm na parang sa Biblia. Mabilis nawala ang visibility at naghiwa-hiwalay ang mga helicopter. 2 lang sa kanila ang nagpatuloy, gamit instrumento at dasal. Bumalik at lumipad pabalik sa Nimitz ang isa pa. Kumbinsido ang piloto na sira ang mga instrumento, na totoong nangyari dahil nabara ng habub ang cooling vent ng avionics. 6 ang kailangang bilang. Napagpasyahan ni Beckwith, Carter at ng mga tagaplano na kailangan ng misyon nang hindi bababa sa 6 na gumaganang helicopter para sa Desert 1. Kapag 5 o mas konti, automatikong kakansilahin ito. Matapos ang 2 oras na laban sa matinding bagyong buhangin, halos hindi na umabot sa Desert 1 ang 6 na natirang helicopter, 70 minuto ng huli. Nandun na ang mga C-130 at nagsimula na magtrabaho ang lahat. Inilabas ang hose at dumalay ang gasolina para mag-refuel. Tila may pag-asa pang maisalba ang misyon.
Ngunit may isa pang helicopter na pumalya. Habang naghihintay ng gasolina sa sod flat, nag-hydraulic failure ang isa sa 6 na natitirang helicopter sa ikalawang yugto ng flight control system. Pinagtrabahuan ng crew ang problema ng ilang minuto, pero hindi na kayang ayusin ang helicopter doon mismo. Kaya tuluyan ng nabigo ang misyon. Akala ko ito na ang pinakamasamang parte ng gabi, pero hindi pala. Dahil sa hindi malamang dahilan, hindi naisip ng mga tagaplano ng US ang pinaka-obvious na bagay sa mundo. Ang Desert One ay nasa tabi lang ng pampublikong kalsada, sa gitna ng isang sod flat sa gabi. Na ibig sabihin, kahit sinong sibilyan na dumaan ay agad mapapansin ang mga C-130 at mga helicopter na nakabalandra sa bukas at malinaw na pwedeng i-report agad. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumaan na isang civilian na Iranian na bus sa parehong kalsada na may sakay na 45 katao. Pinahinto ng mga ranger ang bus sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 40mm na granada. Sa unahan nito pinababa ang mga sakay habang tinututukan ng baril at ikinulong sila sa isang C-130. Maya-maya, may dumaan na fuel tanker sa parehong kalsada. Siyempre, nagpuslit ng gasolina ang driver. Nasa kanayunan tayo ng Iran noong 1980. Lahat may pinupuslit. Sa post-revolusyon na Iran, sobrang higpit ng pagrerasyon ng gasolina, kaya ang pagpupuslit ng gasolina sa black market ay isa sa mga pinakakaraniwang gawain tuwing gabi sa disyerto. Nakita niya ang mga armadong sundalo na humaharang sa kalsada at agad na umiral ang kanyang instinct para mabuhay. Pinaharurot niya ang sasakyan at sinubukang lampasan ang checkpoint. Isang intelligence officer ng Delta Force na nagangalang Wade Ishimoto ang nag-utos sa isa sa kanyang mga tauhan na pabagsakin ng truck gamit ang isang sandatang kontratangke. Pinaputukan ng Ranger ng isang disposable na kontratangke rocket na dinisenyo para butasin ang Soviet na tangke. Tinamaan nito ang tangke sa gitna. Sumabog ang truck at naging malaking bola ng apoy na nagliwanag sa disyerto sa milya-milyang layo. Yumanig ang shockwave sa mga C-130 sa Desert One. Habang naglalagablab na gasolina, ay bumalat sa kalsada na parang ilog ng apoy at nagbigay liwanag sa disyerto sa ilang milyang paligid. Ayon sa record, sinabi ni Ishimoto, "Grabe, isang fuel truck." Hindi nasunog ang driver sa hindi malinaw na dahilan. Tumalon siya palabas ng tamaan ng rocket, tumakbo mula sa nasusunog na sasakyan at sumakay sa pickup truck na sumusunod sa kanyang tanker na posibleng kasabot niya sa smuggling. Pagkatapos, umalis sila patungo sa dilim sa kabaliktarang direksyon. Ngunit ang pasahero ng fuel truck ay agad na namatay. Ngayon, may patay na Iranianong sibilyan ng Amerika, 2 tumakas na saksi pabalik sa kabihasnan, at isang sod flat na parang malaking siga na kitang-kita mula sa malayo. 45 pasaherong nakakulong sa cargo bay ng C-130 ang nagtataka kung ano nangyayari sa bansa ngayong gabi. Si Beckwith, habang pinapanood ang impyerno, ay iniulat na lumingon sa isa sa kanyang mga opisyal at nagsabi, "Maligayang pagdating sa ikatlong digmaang pandaigdig." Nakipag-ugnayan siya sa Washington sa radyo at bumalik ang utos. Itigil, mag-empake, lumikas, umalis, bago malaman ng militar ng Iran kung ano ang nangyayari. Dito, nagsimulang dumala ang gabi hanggang maging makasaysayang sakuna. 3 linggo bago ang misyon, naghanap ang mga tagaplano ng US ng liblib na lugar sa Iran para sa 6 na C-130 at 8 helikopter na walang infrastruktura. Nagpalipad ang CIA ng Twin Otter para sa lihim na reconnaissance mission, pinili ang Salt Flat. 200 milya timog silangan ng Tehran, lumapag, kumuha ng soil sample at kinumpirmang matigas at malinis ang lupa. Perpekto ito para sa paglapag, tinawag nila itong Desert One. Sa mga sumunod na linggo, ang sandstorm na nagdulot ng habub ay nagdala ng makapal na pinong alikabok na abot ankle ang lalim sa lugar. Pagsapit ng mga Amerikano noong Abril 24, posibleng ang sahig ng Desert One ay parang malaking ashtray, hindi na runway. Pinagtabi ang mga C-130 at natirang helicopter para mas compact ang operasyon. Para mapadipad ang mga C-100 at 30, kailangan ilipat ang helicopter na Bluebeard, 3 na pinapalipad ni Marine Major Jim Schaefer mula sa harap ng EC-130. Karaniwan, sa lupa nagtataksi ang helicopter ng ilang yarda. Pero dahil malambot ang alikabok sa sod flat, nag-hover taxi si Schaefer. Pag-alis ng Bluebeard, 3 nagdulot ang rotor wash ng brownout, isang makapal na ulap ng alikabok na pumipigil sa piloto na makita ang labas ng cockpit. Isang visual reference lang ang meron si Schaefer, isang Air Force combat controller na nasa harap ng helicopter at nagbibigay ng direksyon. Nang pinahover ni Schaefer ang helicopter, tinangay ng rotor wash ang controller paatras. Habang pinapanood ni Schaefer ang reference point niyang lumalayo, inakala niyang umaatras ang helicopter niya, kaya itinulak niyang stick paabante.
Umatras ang controller na may buhangin sa mata habang patuloy na lumapit si Schaefer. Tumama ang main rotor blade ng Bluebeard 3 sa vertical stabilizer ng EC-130 sa likod nito. Tumagilit ang helicopter at bumangga sa ugat ng pakpak ng C-130, ang combat talon na Republic 4. Ang eroplanong ito ay may collapsible rubber fuel bladder sa cargo bay na nagalaman ng libu-libong galon ng helicopter fuel sa ibabaw ng internal tank nito. Nang mapunit ang rotor ni Schaefer ang pakpak, naging literal na bomba ang eroplano. Parehong sumabog ang dalawang eroplano sa iisang malaking apoy. Sobrang lakas ng pagsabog na nayugyog, pati ibang C-130 na malapit. 5 miyembro ng Air Force sa Republic 4, Major Richard Back, Major Harold Lewis, Major Lynn McIntosh, Captain Charles McMillan, at Technical Sergeant Joel Mayo ay agad nasawi. Nasawi rin ang 3 Marine na sakay ng Bluebird 3, sina Staff Sergeant Dewey Johnson, Sergeant John Harvey, at Corporal George Holmes Jr. Tumalon palabas ng cockpit sina Schaefer at co-pilot, nakaligtas pero malubang na paso. 5 pang sundalong malubang na sugatan. Hindi pa tapos ang gabi. Nasa loob ng nasusunog na EC-130 ang lahat ng armas ng Delta. Red Eye na mga anti-aircraft missile, 40mm na granada, M72 Law na rocket, fragmentation grenade, at libu-libong bala ng maliliit na armas. Nang marati ng apoy ang mga kargadang pampasabog, nagsimula itong pumutok isa-isa. Ang mga trace round ay lumipad palabas ng apoy sa iba't ibang direksyon. Kusang lumipad ang Red Eye missile mula sa nasusunog na fuselage at lumipad papunta sa disyerto. Lahat ng natira sa salt flats ay tumatakbo sa mga natitirang C-130 habang sumasabog ang mga totoong bala sa likod nila. Sumakay sina Beckwith, ang kanyang mga tauhan, at crew ng eroplano sa natitirang C-130 at lumipad palabas ng Iran. Iniwan nila ang 5 buo at dinasirang RH-53D helicopter na di nila masira, ang nasusunog na labi ng Bluebeard 3 at Republic 4 at 8 patay na Amerikano na di na nakuha mula sa apoy. Sa loob ng mga iniwang helicopter, may classified na dokumento ng misyon, litrato ng compound ng embahada, at pangalan ng mga CIA agent na lihim na nag-operate sa Tehran. Sa pagsikat ng araw, dumating ang mga Iranian sa mga nasirang sasakyan. Ipinarada sa telebisyon ng estado ang mga bangkay ng walang Amerikano at naglatala ng mga larawan ng mga iniwang helicopter sa state media. Nagtalumpati si Khomeini na sinabi ang Diyos ang nagpahinto sa misyon at nagpadala ng mga anghel bilang haboob para protektahan ang Iran mula sa dakilang Satanas. Agad na pinaghati-hati ang mga bihag sa buong bansa, hinati sa mas maliliit na grupo, at inilipat-lipat sa mga safe house upang gawing mathematical na imposibleng maisagawa ang anumang ikalawang pagtatangkang sagipin sila. Ginamit ng Iranian intelligence sa loob ng maraming taon ang mga classified na dokumentong nakuha mula sa helicopter at nailatalang mga pangalan ng CIA assets sa Tehran na nagwakas sa kanilang karera at naglagay sa ilan sa matinding panganib. Noong Abril 25, inamin ni Carter sa telebisyon ang lahat sa mga Amerikano. 9 na buwan pa bago makauwi ang mga bihag. Noong Enero 20, 1981 at 81 lang minuto, matapos manumpa si Ronald Reagan bilang ika-40 Pangulo ng Estados Unidos, naipatupad ang kasunduang na magitan ng Algeria na na-finalize sa huling oras ng administrasyon ni Carter. Bumaba ng eroplano sa Algiers ang 52 natitirang bihag Malaya matapos ang 444 na araw. Si Carter, na hindi na Pangulo noon, ay lumipad patungong Alemanya kinabukasan sa hiling ni Reagan para personal silang batiin. Sinabi niya sa memoir na ang pagkabigo ng rescue mission ang pangunahing dahilan ng pagkatalo niya sa 1,980 halalan. Iyon ang pinakamasamang gabi sa modernong kasaysayan ng militar ng Amerika at malapit na rin itong maging pinakamahalaga. Pinanood ng mundo ang Desert One. Tumawa ang mga kaaway, napangiwi ang mga kaalyado. Sa sumunod na ilang linggo, ipinangmukha ito ng Unyong Soviet sa bawat diplomatikong daluyan na meron sila. Itinuring ng mga Iranian itong patunay na kakampi nila ang Diyos, habang labis namang nagalit ang Pentagon. Gusto nila ng mga sagot at gusto nila ito agad. Tinipon ng Joint Chiefs of Staff ang komisyon ng 6 na senior flag officers sa pamumuno ni retiradong 4-star Admiral James Holloway III, dating Chief of Naval Operations. Isang lalaking may 30 taong karanasan sa labanan. Wala ng karerang pampolitika na kailangang protektahan o alitang pansangay na kailangang ipagtanggol. Simple lang trabaho niya. Alamin ng eksakto kung ano talagang mangyari sa disyetong yon. Pagkatapos, alamin kung paano masisiguro na hindi na ito muling mangyayari. Pagkalipas ng 4 na buwan, noong Agosto 1,000, 780 dumating sa bawat mesa ng matatas na opisyal sa Washington ang ulat ni Holloway at ito ay matindi. Tinukoy ng ulat ang 23 particular na issue sa operasyon,
11 dito ay itinuri ng komisyon bilang malalaki. Ibig sabihin ay direkta nilang naapektuhan ang kinalabasan at kailangang ayusin bago muling subukan ng Estados Unidos ang ganitong operasyon. May ilang isyu na maliit, gaya ng ulat ng panahon. Hindi nahulaan ng ulat ng panahon ng habo at may hydraulic system sa Bluebird 2 na dapat sana na flag para palitan ilang linggo bagong operasyon. Kulang din sa ensayo ang ilang komunikasyon, ngunit ang mas malalaking natuklasan ay estruktural, hindi taktikal. Ang 4 na serbisyo ay literal na hindi makapag-usap sa isa't isa sa radyo dahil ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon ay gumagamit ng magkakaibang frequency at encryption system na hindi tugma sa isa't isa. Iba-iba ang kanilang chain of command, operational doctrine, pamantayan sa pag-atras, at minsan, pati ang kahulugan ng mga pangunahing termino. Pinagsagsama-sama sila para sa Eagle Claw kahit walang sabay na training, rehearsal, o standard operating procedures. Ang mga piloto ng Marines na lumilipad gamit ang RH-530D ay kinuha mula sa isang regular na Navy Fleet Squadron na ang karaniwang trabaho ay magsagawa ng mga operasyong kontramina mula sa mga deck ng carrier. Limitado lang ang karanasan nila sa long-range, low-altitude na overland flight profile ng Eagle Claw at halos wala rin silang karanasan sa operasyon sa disyerto. Ang misyon ay pinlano ng Ad Hoc Joint Task Force na binuo sa basement ng Pentagon. Walang permanenteng staff, nakalaang budget o naipong kaalamang institusyonal at mawawala agad ang mandato matapos ang misyon. Walang komander na may ganap na autoridad sa 4 na sanggay ng serbisyo. Walang permanenteng unit sa militar ng Estados Unidos na nakatalaga sa pagpaplano, pagsasanay o pagsasagawa ng ganitong operasyon. Sabi ni Holloway, ito ay isang kapansanang sila rin ang nagpataw sa sarili nila. Sa madaling salita, tayong gumawa nito sa sarili natin. Hindi tayo tinado ng kalaban. Tayong tumalo sa sarili natin. Makalipas ang ilang buwan mula sa ulat noong Disyembre 1900 at 80 itinatag ng Pentagon ang Joint Special Operations Command o JSOC. Ang kunong tanggapan nito ay nasa Pope Field sa North Carolina, katabi mismo ng Fort Bragg. Tungkulin ng JSOC na tiyakin na ang Army, Navy, Air Force at Marine Special Operations ay nagsasanay na magkakasama, namumuhay na magkakasama at talagang kayang kumilos bilang iisang puwersang pandigma. Paano kung biglang dumating ang susunod na krisis? Planong ilagay ang Delta Force direkta sa utos ng JSOC. Nagkaroon agad ng sariling bersyon ng Navy. Noong Nobyembre 1980 inatasan si SEAL Official Richard Marcinko ng hepe ng Naval Operations na bumuo mula sa wala ng isang SEAL unit na nakatuon sa counterterrorism. Tinawag niya itong SEAL Team 6. Pero ang pangalan ay panlilinlang lang. Noon, 2 lang ang SEAL teams ng US Navy. Pinili ni Marcinko ang pangalang Team 6 para lukuhin ang Soviet intelligence na akala nila may 3 SEAL teams pa ang Amerika na hindi nila alam. Ang SEAL Team 6 ay naging Maritime Counterterrorism Unit ng JSOC. Makalipas ang 3 dekada, sila ang kumatay kay Osama Bin Laden gamit 2 bala sa ulo. Sumunod dito ang unit panghimpapawid. Noong Oktubre 1981 inactivate ng Army ang ika-160 Batalyon ng Abyasyon sa Fort Campbell, Kentucky, na kalaunan ay nakilala bilang Night Stalkers. Nilikas sila para sa isang dahilan. Pinatunayan ng Desert One na hindi dapat manghiram ng fleet pilot ang special operations na para sa ibang misyon. Kailangan nila ng mga pilotong walang ibang nililipad, walang ibang sinasanayan at tanging sa Special Operations Community lang sumusunod. Ang pamantayan ng 100 at 60 tin sa pagtama sa target ay dapat plus o minus 30 segundo mula sa nakatakdang oras. Pero may isa pang malaking kahinaan, ang Pentagon. Mabagal ito, hindi pasado sa JSOC standards. Mas matalim na si Delta ngayon. Operational na ang SEAL Team 6 at lumilipad na ang Night Stalkers. Pero parang magkakaribal pa rin ang 4 na serbisyo at may malaking kapalit ito sa kanila. Noong Oktubre 1983, sinalakay ng Estados Unidos ang Grenada, isang isla sa Caribbean matapos ang Marxistang kudeta na nagbanta sa halos 1,000 Amerikanong estudyante ng medisina. Tinawag itong Operasyong Urgent Fury. Mula simula ng pagpaplano, paulit-ulit lumitaw ang mga pagkakamali mula sa Desert One. Nagsama-sama sa parehong isla ang Army Rangers, Navy SEALs, mga piloto ng helicopter ng Marines, at mga team ng Air Force Special Tactics, gamit ang magkaibang radyo at magkakahiwalay na pamunuan. May sikat na kwento na laging binabanggit sa Military Reform Circle tungkol sa Amerikanong sundalo sa Grenada na gumamit ng payphone at credit card para tawagan ng Fort Bragg dahil hindi maabot ng radyo niya ang mga jet ng Air Force
na direktang nasa ibabaw niya sa gitna ng labanan. May karugtong pang kwento, ngunit may mga namatay sa Grenada na hindi dapat nangyari, kaya nagalit ang Kongreso. Noong Oktubre, 1986, ipinasa nila ang Goldwater-Nichols Act. Ito ang pinakamahalagang batas militar sa makabagong kasaysayan ng Amerika, na lubos na nagbago sa estruktura ng Department of Defense. Pinilit nitong magkasanib na mag-operate ang 4 na sangay at ginawang pangunahing tagapayo militar ng Pangulo ang chairman ng Joint Chiefs. Nagkaroon ng isang malinaw na chain of command mula sa Pangulo hanggang sa sundalo sa labanan. Kinailangan nitong ang sinumang opisyal na nagnanais maging general o admiral ay dapat munang maglingkod sa isang posisyon na may kasamang tungkulin sa iba't ibang sangay. Sa bisa ng batas, tinapos ang modelong tumitingin sa 4 na sangay bilang magkakumpetensyang kumpanya na naging sanhi ng pagkamatay ng 8 lalaki sa disyerto ng Iran. Noong 1987, gumawa ang Kongreso ng panibagong hakbang. Sina Senador Sam Nunn ng Georgia at William Cohen ng Maine ang nagtulak para maipasa ang Nunn-Cohen Amendment. Ang amyendang ito ang nagtatag ng United States Special Operations Command, SOCOM, isang 4-star na pinag-isang command sa MacDill Air Force Base, Tampa, Florida, na namamahala sa lahat ng Tier 1 Special Operations Unit ng bawat serbisyo. Delta, SEAL Team 6 ang 75th Rangers, ang Green Berets, Air Force Special Tactics, ang 160th SOAR. Lahat sila ay nasa iisang bubong, iisang budget at iisang pamumuno. Opisyal na inaktiba ang SOCOM noong Abril 16, 1987, halos eksaktong 7 taon matapos sumabog ang Desert One sa apoy. Diyan talaga nagsimula ang makabagong American Special Operations Community. Sa susunod na dekada, ang buong bagong makinaryang ito ay halos nag-ensayo lang at naghintay. Natapos ang Cold War, dumaan at natapos ang Gulf War. Nangyari ang Somalia, nangyari ang Bosnia, nangyari ang Kosovo. Laging naroon ang SOCOM. Madalas nasa likod lang. Hinahasa ang kakayahan at muscle memory at naghihintay ng digmaang susubok sa lahat ng naging kakayahan nito. Pagkatapos, nangyari ang 11 ng Setyembre. Ang estrukturang binuo mula sa abo ng Desert One ay biglang nabigyan ng pinakamahal na blankong tseke sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang pinakamahaba at pinakamatindi na Special Operations Campaign sa kasaysayan. Sila ang mga lalaking pumasok sa Afghanistan noong Oktubre 2001 kasama ang 12 Green Beret teams mula ika-5 Special Forces Group na lumaban sakay ng kabayong Afghan na hiniram sa lokal na warlord. Dahil magaspang ang lupa para sa mga truck, tumawag sila ng B-52 airstrikes habang sakay sa kabayo at napabagsak ang Taliban government sa halos 2 buwan gamit lang ang 4 hanggang 500 Amerikanong operatiba sa lupa. Nakilala sila bilang mga horse soldiers at may 16 talampakang tansong estatwa ng isa sa kanila sa Ground Zero, New York hanggang ngayon. Sila rin ang mga taong naghanap kay Saddam Hussein sa loob ng 9 na buwan sa buong Iraq gamit ang mga interogasyon sa kanyang malalapit na tao at sa huli ay hinila siya palabas mula sa isang 6 na talampakang taguang hukay sa isang bahay na putik ang pader malapit sa Tikrit noong Disyembre ng 2003. Sila ang mga taong mula 2003 hanggang 2010 nagwasak sa Al-Qaeda sa Iraq sa pamamagitan ng gabi-gabing pagsugod na inilarawan mismo ng mga kalaban sa mga nasamsam na dokumento bilang digmaan ng pagpuksa na hindi nila kayang mapanalo. Si General Stanley McChrystal, namuno sa JSOC noong 2003 ay itinuturing na nagpasimula ng modernong malakihang kontra-terorismo doon. Pinag-isa niya ang intelihensya, pagmamanman, at aksyon sa isang proseso kung saan bawat pagsalakay ay nagbibigay ng impormasyon para sa kasunod na operasyon. Sa rurok nito, ang JSOC ay gumagawa ng 3 o 4 na pagsalakay bawat gabi sa loob ng ilang taon. Pagkatapos, nariyan ang notorious na operasyong 9/11. Pagkalipas ng halos dekada mula 9/11, hinanap ng CIA si Osama Bin Laden sa Hindu Kush, kuweba ng Tora Bora, papunta at pabalik ng Pakistan. Noong 2010, natukoy ng mga intelligence analyst ang posibleng taguan niya sa isang matibay na 3 palapag na compound sa Abbottabad, 35 milya hilaga ng Islamabad, at tahanan ng pangunahing military academy ng Pakistan. Ang compound ay may mga pader na 12 hanggang 18 talampakan, ang taas na may barbed wire sa ibabaw, walang internet o linya ng telepono, at sinusunog ng mga residente ang kanilang basura imbes na ilabas para kolektahin. Humigit kumulang 24 na tao ang nakatira sa loob. Ilang buwan ding nag-imbestiga ang CIA para makabuo ng larawan kung sino-sino ang mga naroon. Minamanmanan mula sa isang nirentahang safe house sa di-kalayuan. Hindi nila kailanman nakuha ang kumpirmadong litrato ni Bin Laden mismo. Nagdesisyon sila base sa palatandaan at hula. Pinirmahan ni Pangulong Obama ang pagsalakay noong Abril. Gagamit ang 2 stealth MH-60 Black Hawk ng Night Stalkers
25 SEALs mula SEAL Team 6 at isang Belgian Malinois. Pinanggalan ng Cairo mula sa forward base sa Jalalabad, Afghanistan. Tumawid ng 150 milya ng Pakistani airspace, hindi natuklasan, mababa at dikit sa lupa sa kalagitnaan ng gabi. 2 MH-47 Chinook ang backup at isa pang 2 dosenang Navy SEALs ang nakaantabay kung may aberya. Naka-Kevlar vest at night vision goggles si Cairo, nakaupo sa gitna ng mga binti ng handler niyang si Will Chesney sa pangalawang helicopter. Siya ang in charge sa perimeter security at pagtukoy ng mga tunnel. 90 minuto ang biyahe at di sila nakita ng mga Pakistani sa radar. Bumaba ang mga SEAL at si Cairo gamit ang lubid at naglatag ng seguridad sa paligid habang ang mga SEAL na marunong mag-Urdu ay pinanatili ang mga usisero nilang kapitbahay sa loob ng kanilang mga bahay. Pinasabog ng assault team ang mga metal na gate gamit ang pampasabog, pinatay ang courier ni Bin Laden sa unang palapag, pinatay ang kapatid ng courier at ang asawa ng kapatid, at pagkatapos ay umakyat sa hagdanan. Napatay nila si Khalid, 23 anyos na anak ni Bin Laden, sa ikalawang palapag. At sa ikatlong palapag, sa sarili niyang kwarto, natagpuan nila ang isang matangkad, payat, at may uban na lalaking may balbas na nakatayo sa dilim, kasamang isa sa kanyang mga asawa sa pagitan niya at ng mga Navy SEAL na sinusubukang protektahan siya. 2 beses siyang binaril ng point man, sa dibdib at sa itaas ng kaliwang mata. Dinala ang katawan ni Bin Laden sa Afghanistan, kinilala gamit ang DNA at facial recognition, at inilibing sa dagat mula USS Carl Vinson sa loob ng 24 na oras. Nasa Jalalabad ng SEAL Team 6 bago magumaga. Ang aso lang ang pinangalan ng pampubliko sa operasyon. Si Cairo ay hinaplos sa ulo ng Commander-in-Chief sa Fort Campbell 4 na araw matapos ang insidente. Pero hindi yon ang pinakakakaibang nagawa ng nakamamatay na makinang ito. Ilang buwan lang lumipas. Lumipad ang parehong grupo at iba pa sa Venezuela at dinukot ang nakaupong presidente. Tahimik na minaman man ng CIA si Nicolas Maduro sa loob ng ilang buwan, saan siya natutulog, ano ang kinakain, sino ang mga kinikita niya at anong oras siya natutulog. Nang dumating ang oras, lumipad ng mababa ang mga espesyal na operatiba ng 2:00 na madaling araw. Pinatahimik ng mga pag-atake ng F-35 ang depensa sa impapawid ng Venezuela. Inatake ang compound ni Maduro at inilabas siyang buhay mula sa sariling kwarto. Siya at ang kanyang asawa ay nasa eroplano palabas ng impapawid ng Venezuela makalipas lamang ang ilang oras. Kinabukasan ng hapon, nasa Amerika na siya sa Stewart International Airport sa New York. Kinasuhan ng narco-terrorism, sabuatan sa pag-angkat ng cocaine at paglabag sa armas. Pag-isipan mo yon. Ang pinakaprotektadong diktador sa kanlurang hemispero, nasa gitna ng sarili niyang kabisera at napapalibutan ng sariling militar, intelligence at seguridad. Pero napasok pa rin ng Delta Force ang kwarto niya ng 2:00 ng umaga at dinala siya. Parang wala lang. Hindi mangyayari ang mga ito kung wala ang Iran. Ang pagsalakay kay Bin Laden, Saddam sa lungga niya at Maduro sa kwarto niya ay nag-ugat sa isang masamang gabi sa disyerto ng Iran noong 1980. Hindi sinadya ng Iran, pero napahiya ang Amerika kaya gumawa ito ng pinakamabangis na Special Operations Force sa kasaysayan. Sige, kung umabot ka hanggang dito, pindutin mo ng like button at mag-subscribe ka dahil talagang nakakatulong ito sa channel na labanan ng algorithm gamit ang mga kwento tulad nito. Mag-iwan ka ng komento kung anong operasyon o unit ang gusto mong talakayin namin sa susunod at magkikita tayo sa susunod na video.